birthday po, Tita Violet. Happy birthday po, Tita Violet. Isang mapagpalang umaga po sa patanghali na pong ito. Buhay po ang Diyos. Palakpakan muna po natin ang Panginoon. Salamat pong muli sa Ama sa pinagkaloob niyo po sa akin na pagsasalo-saluhan po natin tema na ibinigay po ng aking shepherd na si Mother at sa pagninilay po, binigay po ni Mami Beth upang tulungan po nila ako maunawaan nyo po at malalawakan nyo ang tema pong ibibigay ko po sa inyo at sa atin po lahat. Ang pagninilayan po natin ay ano-ano na po ba ang sakripisyo na isinuko nyo upang matanggap po natin ang buhay na Diyos. Pagtanggap po, ano-ano na po ba ang sakripisyo nyo natin lahat upang matanggap po natin ang buhay na Diyos. Naunawaan niyo po ba, mga kapatid? Kaya po, bago po pasimulan kung sino po ang unang magbabahagi, nais po nating tawagin na magbibigay po ng awitin ang kapatid po natin na sa tuwing po siya ay anuman po ang pinagdaraanan niya sa bawat araw, na minsan po may pagdadalisay, pinapalalim po ng Panginoon at pinatatatag, pinalalakas po siya sa isa na po sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng awitin. Talaga pong makikita po niyo po sa kanyang mukha, nagalak po siya habang po siya ay umaawit dito po sa harapan sa ating Panginoon. Kaya po, tatawagin ko na po kung ano po ang kalooban niyang maibigay ng ilang awitin, bahala na po ang Ama sa kanya. Kaya po, tinatawagan ko po si Tita Mirna upang magbigay po ng awitin sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ito po kasing, sandali lang po ito po kasing aawitin ni Tita Mirna. Ito po sa kapahintulutan po ng Ama at binigay sa kapwa Espiritu. Si Mami Beth po ang gumawa nito. Kaya po sa harapan po ninyo, aawitin po niya sa harapan ng ating Panginoon. Pinagkalooban po siya sa kapwa nga Espiritu na buo po yung awit. Sa pamamagitan po ni Mami Beth, papaawit po ngayon kay Tita Mirna. Kaya tinatawagan ko na po yung kapatid namin na si Tita Mirna. Purihin at dakilayan ng ating Panginoon sapagkat hindi mo ko pinagsasawaan. Napakabait mo. Damang-dama mo na mahal kita. Siyempre, paano kitang tatanungin paano mong nalamang kailangan kita? Siyempre po, ikaw ang aking Panginoon, di po ba, Ama? Ikaw ang nagpahiram ng buhay ko. Kaya, nang maramdaman kong mahal na mahal mo ako, tinanggap kita. Tinanggap kita sa puso ko. Tinanggap ko lahat ng kalooban mo. Bagamat kung minsan, bilang anak mo, may karupukan, subalit, mas nananaig sa tuwina ang pag-ibig na ipinadama mo sa akin. Paano mo nga bang naramdaman na kailangan kita? Lalo't higit sa mga pagkakataon na napapahintulutan ako ng pagsubok na gawa ng kalaban mo, subalit, naroon ka. Kilalang kilala mo ko at mahal na mahal mo ako. Kaya muli, Ama, sa tuwina hinihiling ko, manguna't maghari ka sa bawat sandaling tatawagin mo akong tumindig sa harapan upang maalayan kita, 10 ng mga kapatid kong naririto at sa mga kapatid kong nakikinig at nanonood sa internet. Maghari ka pong ganap, Ama. Amen. Buhay po ang Diyos.
Salamat po sa Ama at salamat po mga minamahal ko mga kapatid. Wala kayong sawang nakikinig sa mga awit na handog natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya nawa po sa bawat nanamnam ng mga awiting iniaalay natin sa Ama, tumagos sa inyong mga puso, sa inyong mga damdamin, sa inyong mga kaisipan, at sa ating kahinaan, pagdulot ng kalakasan. Amen ba, anak? Amen? Yes. Galak na galak ang Ama pag nasisilayan kang katotohanan ng ngiti sa labi. Hindi natitigatig, hindi naaantig sa anumang kapahintulutan, kundi bagkos naaantig ang damdamin sa pag-ibig ng Ama. Awitin pong ito, madalas inaawit po ito ng ating kapatid na Mami Belchico. Hindi ko po alam, parang nasang-nasa po ng puso kong awitin. Kung hindi ko man po matugunan ng sapat na perpekto, nawa po ay magalak ang Espiritu sa bawat sangkatauhan, lalo tigit sa ating Panginoon. Salamat po. Remember so well the day that you came into my life. You asked for my name. You had the most beautiful smile. My life started to change. I wake up each day feeling alright with you right by my side. Makes me feel things will work out just fine. How did you know I needed someone like you in my life? That there is an empty space in my heart. You came at the right time in my life. I'll never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say, it's not every day someone like you comes my way. No words can express how much I love you. My life started to change. I wake up each day feeling alright with you right by my side. Makes me feel things will work out just fine. How did you know I needed someone like you in my life? There was an empty
in my heart. You came at the right time in my life. I'll never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say, it's not every day someone like you comes my way. No words can express how much. No words can express how much I love you. Bagaman po at sabi ko nga, hindi man ganon ka-perfecto. Salamat, Mami Betsa yung awitin. At salamat po. Alam ko po, hindi nyo manasahin. Sabi ng Ama, mag-more ka pa. Kaya po, nang dahil tinanong ko, paano nalaman ng Ama na kailangan ko siya? Sapagkat tinanggap ko siya, tinanggap ko lahat ang kanyang kagustuhan, kalooban, ang kanyang kadakilaan. Kaya ang lahat ay itinaas ko na sa kanya. Tinataas ko ng lahat sa kanya. Kaya pumuli, isa pang awitin para sa ating Panginoon at para sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kapatid. Is that all that been my friend? If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising sun, and you'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright.
carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. And he said, cast your burdens upon me. Those who are heavily laden, come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, come to me, and I will give you rest. Thank you, Lord. Maraming salamat po. Salamat po sa inyo. Tunay nga pong kaila-kaila ng Diyos, ano po, haba po siya umawit, napakasarap pong pakinggan. Amen po ba? Talaga po, isa po sa nagpapalakas sa Kanya, ang magbigay siya ng awitin sa ating Panginoon. At siyempre sa ating pong taong kinalugdan, ang ating mahal na po kunching. Amen po ba? Pakalakpakan po natin ang Panginoon. Kaya salamat po, Tita Mirna, sa magandang awitin po. Ngayon po, nais po kong nating tawagin at kapahintulutan po ng Ama ang nagdiriwang po ng kanyang kaarawan. Nakikita niyo naman po, pati po yung sa pagbibigay ng alay, violet, ano po. Kaya po talagang paborito niya yung violet. Kaya happy birthday po, tinatawagan ko po yung kapatid natin na talaga naman pong pinagkalooban siya ng Panginoon upang siya ay makapagtibay sa dako pong ito. Nakilala niya ang buhay na Diyos. Sa katauhan po ng ating minamahal na Apo Kunching, nagsumikap at nagsusumikap pa po siya sa bawat araw ay makatungo siya sa lahat po ng mga tiga. Ano po ba? Opo, tiga yun nga po, tiga duyong. Tita Violet, nais po kayo na magbigay ng ating isi-share sa inyong birthday. Happy birthday po. I love you. Magbibigay ito po ng awitin si Tita Violet. Palakpakan po natin. Happy birthday po. Thank you. Maraming salamat po sa pagbati niyo sa akin at magandang umaga po sa tanghaling ito. Salamat po pala sa Panginoon. Sobra po ang ligaya ko dahil po ngayon lang po nangyari sa birthday kong maraming nagte-text, nagchat-chat, pati po si Apo, talaga pong nagmensahe sa akin para pong gusto ko lumundag sa tuwa sa nga mensahe niya sa akin. Di po ba? Sarap po nun. Tapos mga kaibigan, talaga po ang ligaya ko ngayon, sobra-sobra talaga po, over. Sa birthday ko nito, ka-birthday ko pong nanay ko. Sa araw din pong nito. Kaya po, kahit po masaya ako bilang isang anak, nangungulila po ako sa kanya dahil wala na po siya. May 12 years na po siyang namatay, pero po, nagdaramdam po ako kasi umiyak ako kagabi. Bilang pong isa akong anak niyang babae, bunso pa po ako. Kaya po, masakit sa akin na wala nang nanay ko.
Kasi po napakabait sa akin nun. Opo. Mahal na mahal ako. Spoiled na po ako din noon. Opo, spoiled ako po noon. Wala akong trabaho. Yung pong kapatid kong lalaki, siya pong nagtatrabaho. Lahat. Ay, may pera. Kaya po, na masaya ako bilang sa espiritu. Marami pala po akong mga kaibigan, kapatid sa espiritu. Kaya po galak na galak ako sa mga kaibigan ko po. Ayun, taga sa amin, marami pong nagsimba ngayon. Kaya po kanina, bineso po ako, hindi po alam. Siyempre po bilang nagtatrabaho ka, medyo maasim na. Kahit po maasim ako, binebeso po ako. Napakaligaya ko po sa mga kaibigan ko taga sa amin. Maraming salamat po. Kakanta po ako. Anong sarap ng mabuhay kung si Ama ang iniisip. Bawat araw natin ay palaging sumasaya. Mga pangarap sa buhay, lahat na yan ay matutupad. Wag lang tayong makalimot sa Amang mapagmahal. Kay sarap-sarap mabuhay pag tayo'y nakikinig sa mga mensahe ni Apo, ay ating isa sa puso. Ligayang madarama kung tayo ay namamalig. Tayo ay magpapuri at ating parangalan. Kay sarap-sarap mabuhay pag tayo'y nakikinig sa mga mensahe ni Apo, ay ating isa sa puso. Ligayang madarama kung tayo ay nananalig. Tayo ay magpapuri at ating parangalan. Salamat po. Aking Ama, Ikaw ang buhay ko. Sa aking pag-iisa, si Amang nasa isip ko. Wala nang pangamba, buhat nang nakilala siya. Pag-ibig niya sa akin ay walang katapusan. O Ama ko, kay bait mo sa iyong mga anak. Nang dahil kay Apo, si Ama'y nakilala natin. Dito sa dambana, napakahiwagang totoo. Pag-ibig niya sa akin ay walang katapusan. O Ama ko, ay kay bait mo sa iyong mga anak. O Ama ko, kay bait mo sa iyong mga anak. Sana'y wala nang hangganan ang iyong pagmamahal. Abay, pinupuri kita. Salamat po. Buhay-buhay Diyos, no? Kaganda naman po ng awitin ni Tita Violet. Kaya po, baka po maging choir po si Tita Violet. Kaya salamat po sa paghahandog niya. Nawa, Tita Violet, umusbong pa ang pananalig at pagtitibay mo sa ating Ama. Patuloy kang biyayaan
at gabayan ng Ama sa pagpunta mo dito sa bawat araw. Ang Diyos na po ang bahala sa inyo. Salamat po. Nung po kasing unang last na nag-facilitator po ako, sa kalooban po ng Ama na gusto niya magbahagi, subalit hindi po ko siya natawag sapagkat lumabas na po ating mahal na po Kunching. Kaya po ngayon, tinatawagan ko po si kapatid na Tito JR. Maraming salamat po muli, Ama. Buhay po ba ang Diyos? Opo, buhay na buhay nga po ang Diyos sa bawat araw na tayo ay tinatawagan. At napakaganda po nung tema na yun, bagamat paulit-ulit, mayroon pong gustong ibahagi ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa akin po meron, yung pong mahalagang tema na yon, yung pagtanggap. Na bilang ako po, nung tanggapin ko ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang espiritu, tunay pong marami siyang inaalis sa katauhan. Marami kang sasakripisyo, marami kang tatanggalin sa katauhan mo. Nakagaya ko nung hindi ko pa nga siya kilala, marami kong ginagawang alinsunod talaga sa kalooban niya. Yung pakikisalamuha sa kapwa na walang kasaysayan ng usapan. Yung mga chismisa na pinag-uusapan mo, yung kapwa mo na wala sa harapan mo. Ayaw na ayaw po pala ng Panginoon nun. Totoo po yun. Nang dahil may takot ka na sa Panginoon, hindi ka pwedeng magkunwari. Hindi mo pwedeng isipin sa sarili mo na hindi ka naman niya nakikita. Nakakatakot po kasi dahil sabi nga, hiling, kailangan mong maging matapat upang dinggin yung mga hinihiling mo na yon. Kasi po sa buhay ko naranasan. Hello. Naranasan ko po sa buhay ko yung naibahagi ko na po siguro to, yung may hiniling akong isang kapatid na may karamdaman. Nasa kagustuhan ko nga pong madaman niya ang Diyos. Hiniling ko sa Panginoon na yung karamdaman niya hindi baling sa akin, madama ko. Alisin lamang sa Kanya. Pinaganap po ng Panginoon sa akin yon. Nasa katapatan ko sa paghiling, pinatunayan ng Diyos na siya ay buhay talaga. Nasa loob ng 3 araw, tinanggal po niya yung karamdaman ng kapatid natin na yon, na wala naman po siya rito, taga Nueva Ecija po siya. At sa loob din po ng 3 araw, ibinigay sa akin ng Panginoon kung ano yung karamdaman ng tao na yon. Subalit sa loob din ng 3 araw, tinanggal din ng Panginoon. Ang ibig ko pong ituran, nasa pamamagitan po pala ng matapat nating paghiling sa Ama, at kapag totoo yung nababasa niya sa kaisipan mo at sa puso mo, napakabilis po niyang ibigay, higit lalo po para po sa ating kapwa. Kaya yun po ang napagnilayan ko na ang kailangan po pala natin mga kapatid, yung maging tapat muna tayo sa Panginoon. Para kung halimbawa meron tayong hilingin, hindi man sa sarili natin, kung meron tayong kapatid na may karamdaman, halimbawa si kapatid na Mirna, bilang kapatid ko sa laman, wala po akong karapatang magpagaling sa kanya. Subalit sa magiging katapatan ko, alam ko po, pwede kong dinggin ng Diyos. Sapagkat ang bawat pagsubok na pinahihintulutan ay pagdalisay kung naunawaan po natin. At doon katitignan ng Panginoon kung ikaw ay talagang matapat at matatag. Yan po, katotohanan po yan. Na sana po maging ilagay po natin sa isipan natin na talagang ang Diyos sa dakong ito, isa lang hinahanap yung katapatan po ng bawat isa sa atin. Na sana bawat isa makita ng Panginoon. At doon nga sa pinaganap niya sa akin na yon, talagang nakita ko po yung kalooban ng Diyos na yun lang daw ang kanyang hinahanap sa tao.
yung maging matapat ka muna bago ka pagbigyan doon sa mga bagay na hinihiling mo. At napakabilis po niyang ibigay. Sabi nga, higit lalo kung para sa kapwa mo, hindi para sa sarili mo. Kaya sa mga bagay na ipinapaunawa ng Diyos sa dakong ito, mga kapatid, yun ang gusto kong pagtibayin sa sarili ko, yung bagay na tinanggap ko sa Kanya. Alam ko na siya lang ang makakapanghusga sa bawat isa sa atin. Siya ang nakakabatid kung ano yung ginagampanan natin, kung ano yung nagagawa natin sa bawat araw, sapagkat yun po ang katotohanan. Ang mahalaga po para sa akin yung may takot ka na sa Panginoon, sapagkat kapag may takot ka pala sa Panginoon, sigurado iiwas ka niya sa lahat ng bagay na alam niyang ikaw ay mabubulit sa kasalanan. Yun po ang isang napakahalaga para sa akin, yung tinanggap mo na ang Espiritong Banal sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, kung paano mo nakikita yung bawat araw na may ginagawa siya sa dakong ito, may mga pinangapagaling ng mga karamdaman na kung pag dinilaya natin saan ba nagmula. Yun po ang isang pinagtitibay ko sa dakong ito, na kung paano ko nga tinanggap, meron akong mga bagay na kailangang ialis sa sarili ko na alam ko na hindi ko magagawa kung hindi ako papatnubayan ng Banal na Espiritu. Kaya nga po, sa kabutihan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, wala pong makatutulong sa atin kundi siya, sapagkat sadyang mahina po ang bawat isa sa atin. Yun po, aminin po natin yun. At ako man, inaamin ko po yun sa sarili ko na paano kaya kung hindi ako napunta sa dakong ito? Ano na nga kaya yung ginagampanan ko? Palagay ko na yung laging dating buhay ko na laging magulo, laging kulang. Yun po, laging kulang, lagi ka naghahanap. Yun po ang tao, ganun. Laging naghahanap, meron na, naghahanap pa. Ganun po yung dating buhay ko na hindi ako masyahan doon sa bagay na nasa akin ko nasa akin na. At hindi po pala totoo yung bagay na natanggap mo, na anumang bagay na biyaya, hindi po pala tayo lang ang gumawa sa sarili natin. Ngayon ko po napagnilaya na ang bawat pagkilos pala natin, lagi natin kasama ang Diyos. Lagi nakaagapay sa atin, subalit nga lamang ang nakakalungkot, hindi po nakikita ng hindi nakakaunawa sa Kanya. Hindi nakikita na bawat pagtahak natin, bawat pagbangon natin sa umaga, kasama na natin ang Panginoon. Iyon po ang gusto niyang ipabatid sa bawat sa atin, na kung paano nga sa bawat pagtayo mo, sa bawat pagbangon mo sa umaga, kasama mo na pala ang Panginoon. Na sana madama po ng bawat sa atin kung paano kumikilos ang Diyos, kung paano siya nagbibigay, kung paano sa bawat araw na ikaw ay kumikilos, kaantabay mo siya. Ang gusto ko po kasi ng Panginoon, makilala natin talaga siya, na hindi lamang ang tao ang kumikilos, kundi sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Mararamdaman po natin yon kung tatanggapin natin, kagaya nga po ng tema ngayon, pagtanggap, na kailangan natin tanggapin ang Banal na Espiritu, ang bawat salita ng Banal na Espiritu, na yun po ang nagbibigay lakas sa atin. Sabi nga ng Panginoon, hindi man maunawaan, subalit yun dapat ihayag ang katotohanan na iyon ang kailangan ng tao. Yung Banal na Espiritu na magbibigay ng lakas sa atin, na sa bawat may karamdaman, magbibigay katatagan, na sa bawat may kagulumihanan, magbibigay ng marapat na tanggapin at marapat na kung paano tayo isasyad ng Panginoon sa bawat araw ng ating buhay. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Tunay nga pong katotohanan ang binahagi ni kapatid na Tito JR. Ano po? Paano nga po tayo titingnan ng Panginoon kung di po tayo magiging tapat? Unang-una po sa Panginoon. Kaya po ang bawat ginagawa po natin sa bawat araw, yung pong kanais-nais sa Diyos, huwag po tayong maging plastic sa ating kapwa. Amen po ba? Kung kaharap po natin ang ating kapwa, ibigay po natin yung sa atin bilang sa pagkumahal po natin ng Panginoon. Dapat alam natin na pagmamahal natin sa ating kapwa. Huwag po natin silang isinasaldak sa mali natin. Bilang sa ating pagkatao, dumadating po yon. Pero subalit, nandiyan po ang ating pagtitimpi. Amen po ba? Kailangan hindi natin mabugso yung ating damdamin
na pwede natin sabihin ito. Pwede natin ito sabihin. Dapat pinag-iisipan po natin sa bawat araw ang bawat sasabihin natin. Hindi natin kailangan sundin kasi matatalo po tayo eh. Pag pinagsama po natin, kailangan manaig po lagi ang Panginoon. Yung bawat aral na binibigay po natin ng Diyos sa katauhan po nating mahal na Apo Kunching, kung isinasabuhay po natin yon, wala po taong masasakitan eh. Gaya po ng bawat isang samahan, kung hindi naman po yung karapat-dapat, yun po yung ipupukol natin sa ating kapwa, hindi po marapat yon. Dapat kung ano lang po yung bagay na kailangan natin isawalat, yun lang po dapat. Hindi po dapat tayong magsaldak ng ating kapwa. Para ano pa ang ating paglilingkod? Amen po ba? Hindi lang po sa aming mga alagad. Ganun din po sa inyo lahat, mga tigasunod, lalo na po sa mga pasyente. Ito po ay ang kagustuhan natin ng Panginoon. Tama po yung sinabi ni Tito JR. Bago po bigay ang ating kahilingan, ano po yun? Maging tapat po tayo sa Panginoon. At lalong-lalo na po, kung talagang sa sarili natin, mahal natin ng Diyos. At tumatanggap po tayo sa bawat araw ng Banal na Espiritu, sa katawahan po ng ating mahal na Apo Kunching, damhin natin ang ating kapwa. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya, sa mga sandali pong ito, nais mong magbigay ng awitin ng yung kapatid po ng ating mahal na Apo Kunching, si Bunso. Isa pong mapagpalang umaga sa tanghaling ito. Belated happy birthday, Tita Lynn. Sa ating mga kapatid na Tita Violet, happy birthday po. Ito pong awitin nito dapat kahapon pa. Ano po, sapagkat ang tema is pundasyon. At tamang-tama naman po ang mga nagsipagbahagi ay una si Nanay, pangalawa si Arlene, pangatlo si Mami. Ano po? Nako, tamang-tama ka ako. Ang tinuturan dito is kung paano sila naging matibay at naging matatag. Ito po, kasi puro strong po ang nandito. Ano po? Kaso po lumabas ang mahal na Apo. So, tapos kahapon, sabi ni kapatid na facilitator, kapatid na Marisa, yan nga daw po, aawit. Dapat ka akong aawitin ko yung Made Me Live Again. Ay, sige Eka, kung anong kalooban na Ama para sa tema. So, pag-text po niya sa akin is pagtanggap. Akma din naman po kung paano mo tinanggap ang Diyos. Natanggap mo ang lahat ng ito. Amen po ba? Yung paano nga po yung maging malakas, maging matibay. Ano po? Kaya marahil ay, siguro sabi ko, ito ay kaluban. Sapagkat paborito ni Mother, kanina inawit ang paborito ni Mami Beth. How did you know? Siyempre dapat dalawa, ano po. At eto naman, paborito ni Mother. At saka syempre, yung facilitator din po natin. Favorite din po ito. Kaya siguro sabi ko, ito siguro ang tamang pagkakataon na awitin ito, hindi kahapon. Ano po? Kasi meron pa namang continuation yung kahapon, pundasyon. Ano po? Sa hambing po sa pagbabahagi ng ating kapatid na JR. So ito po ay para po sa inyo at syempre sa ating mother, sa ating facilitator sapagkat ito po ay paborito nila. Dinala ko po ito kasi ayoko ma-miss yung mga lyrics. Ano po, bawat linya kasi parang napakaganda niya. Kaya ayoko may ulit-ulit lang kung iano ko lang po siya. So gusto ko, mabaybay ko siya ng tama para po sa inyo. Siyempre sa ating Panginoon. I was down and out and feeling so low. You took my hand and eased my mind. I was astray, showed me the way, and now I finally found my home in you. I still recall
the times I've been through, confused and didn't know what to do. I almost gave up, but you gave me hope. You made me strong as the days went on. You made me believe again. I was lost in the dark with my lonely broken heart. Then you came along, you took me home and made me your own. You were always there to lend a helping hand when good friends were hard to find. When things went wrong, you made them right. You made my days so bright. You made me live again. I was lost in the dark with my lonely broken heart. Then you came along, you took me home and made me your own. Now look at you, yes, a different you, back on your feet again. You're not afraid to face the world again, 'cause he taught you how to be strong. He made you live again. Refrain, tatay. Chorus. I was lost in the dark with my lonely broken heart. Then you came along, you took me home and made me your own. You were always there to lend a helping hand when good friends were hard to find. When things went wrong, you made them right. You made my days so bright. You made me live again. He made you live again. He made us live again. Amen po ba? Kaya ko po inulit, napakaganda po doon, ano po? Napakaganda sa pangatlong stanza. Amen po ba? Talagang ang Diyos laging nandiriyan ng kamay niya upang tayo ay agapayan. Ano po? Tulungan. Andiyan siya palagi sa ating lahat. Amen po ba? Isa po ba? May narinig ako nagmore. Oh, okay. Connected din to, kaibigan. Tatay, kaibigan naman. Umaawit ang Diyos para sa ating lahat. Muli po para po sa inyong lahat. Namnamin po ninyo ang lyrics ng awitin. Napakaganda pong awitin ito. Natatandaan ko po ito, recollection namin, bata pa ako. Ano po, sumalit napakaganda niya. Basta hanggang yung gusto-gusto ko siya. Sino pa ang tutulong sa'yo kundi ang katulad ko, kaibigan?
pa at magtiwala ka, di ka mabibigo. Kasama mo ako sa hirap at ginhawa, at may karamay ka sa iyong magdurusa. Kapag nasaktan ka, ay huwag kang susuko. Kahit may takot ka, ay huwag kang magtago. Di ka nag-iisa, kasama mo ako. Tawagin mo lamang, di ka mabibigo. Kaibigan kita, kaibigan tuwina. Sino pa ang tutulong sa'yo kundi ang katulad ko? Kaibigan mo ako. Ngayong nalaman ko na may kasama ka, hinding-hindi kailanman mag-iisa. Kasama mo si Apo sa hirap at ginhawa, at may karamay ka sa iyong pagdurusa. Kaibigan siya, kaibigan tuwina. Sino pa ang tutulong sa'yo kundi ang katulad niya? Kaibigan mo siya, kaibigan mo siya. Amen po ba yan? Nandiyan na po ang ating mahal na Apo Conching. Siya po ang ating maasahan, masasandalan. Kung hindi po sa pamagitan ng Espiritong Banal, siya rin po ay lampa. Amen po ba? Subalit nga po nandiyan ang ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang Espiritu, kaya po niya nakakayanan. Tayo rin po makakaya natin kung siya ay ating kaagapay. Amen po ba? Kaya po sa tuwina, tayo po ay lumapit at mangunyapit sa Kanya. Siguro po manikluhod at magsumamo na sa gayon ay hindi tayo iwanan. Amen po ba? Kaya po maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat sa ating Panginoon. Maraming salamat po. Talaga pong kay buti ng Diyos na po sa napakaganda pong awitin ni kapatid na Bunso. Kanina po, pinagalak po talaga yung dalawa nating kapatid. Ano po? Talaga naman pong pagtunay talaga po ang pagtanggap natin sa Panginoon, paghagalakin ka. Kanina po, kinanta po ni Tita Mira, paborito po ni Mami Beth. Ngayon naman po, paborito po ni Mother. Kay buti po ng Diyos, ano? Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat kapatid na Bunso, kaya po magpakatotoo po tayo, ano po? Bawat po isa sa atin, lingkod man, tigasunod, pasyente, bigay po natin the best natin sa Panginoon. At unang-una po ang sa lahat, ang bawat sinasabi ng Banal na Espiritu, magpakatotoo po tayo. Ano po? Huwag po tayong maging plastic. Kalimutan po natin yon, pang ano lang po yon. Pambundok lang po yung plastic. Ano po? Dito po sa dambana, katotohanan at bukal sa kalooban ng pagmamahal sa kapwa. Kaya po bawat isa sa atin, ang gusto ng Diyos, yun po yung ating gusto ng Panginoon ang makita sa atin, ang ating katapatan. Muli po, salamat po sa lahat ng nagsipagbahagi sa pahapon na pong ito. Inaanyayahan na pong magsitayo ang lahat, sama-sama po